1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang alindog ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Syempre, Happy Chinese New Year sa atin lahat ng bonggam-bongga. Syempre, wish ko sa atin lahat ay good health. Number 1 yan. And then, number 2 naman, syempre, gusto natin maraming pera. I hope na lahat kayo magkaroon ng maraming pera. At syempre, ako din. And then, number 3, ano ba yung wish natin sa number 3? Syempre, ano lang, peace of mind. Kailangan magkaroon tayo ng peace of mind. Tayong lahat, hindi lang ako. So, yun. So, sana yung combination na yun para maging happy ang buhay natin. Kasi syempre, kapag good health ka, happy ka. Tapos, kapag may pera ka, syempre, magagawa mo yung gusto mo, lalo ka nga happy. And then, of course, peace of mind, yung chill-chill lang. So, yon. And then, of course, sana kayo din. And then, ito, ngayong araw na to, marami akong atid na chika. Pero, syempre, bago ako chumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna, syempre, magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka, syempre, sa mga solid na makamamasam dyan na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka ang suporta na binibigay ninyo. Maraming salamat. And then, of course, syempre sa mga bago nating subscribers, hello sa inyong lahat. And then, kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, Miss Universe pinarada na. Ito nga, pinarada na nga ang Miss Universe doon sa Ecuador. At ito nga, medyo nagkaroon ng problema dahil kamuntikan ng mahimatay ang Miss Universe at ayun nga, natumba nga siya ng bonggang-bongga. So, yun, hanggang sa nag-decide na lang silang maupo. Pero syempre, tuloy pa rin ang parada. Anong chika mo dito? Ito yung parada na alam naman natin na talaga ang mga queens ay talagang bongga. O siguro hindi komportable si Fatima doon sa yung nakaganon lang tapos siguro nahihilo siya. Kasi syempre, ganun ang ganun yun. Yun, natumba siya, di ba? Pero ako para sa akin, napakabongga ng binigay nilang parada para kay Fatima. And then, ayun nga lang, si Fatima talaga ex-senadora kahit kailan, di ba? Kasi kung hindi mag-walk out, may mga ganito, may mga ganitong drama. But natuloy pa rin naman daw yung parada at natapos daw ni Fatima. Hindi naman siya nag-walk out. Pero kasi parang, ano ba Fatima, lagi ka na lang ex-senadora sa lahat ng bagay, di ba? Diyos ko, nakakaloka. So, good luck and congratulations, syempre, kay Fatima na nagkaroon ng parade na hindi naman pinansin ng mga tao. Charot. So, yun. So, parang yung mga tao nakaupo lang, parang degma sa kanya. So, yun. Ay, nako, nakakaloka. Pero syempre, masaya tayo para syempre sa Miss Universe. So, yun. Bulahin na lang natin yung mga sarili natin. Na kunwari, very supportive tayo kay Miss Universe, Fatima. Diba? Diyos ko, nakakaloka. Naloloka talaga ako sa kanya. Pero ito ang mas nakakaloka. Sabing ganon. Ang Reyna Hispano-Americana kasi this coming Saturday na. Actually, hindi siya Saturday. Sunday ng umaga sa atin, sa Pilipinas. So, mapapanood natin ang Reyna Hispano-Americana. At ito nga, tinatanong nga ako. So, tingin ko daw ba na fulfill daw ba talaga ni Diamante ng bonggang-bongga pagiging Reyna niya? Ang sagot ko naman dyan, oo naman. Wala naman akong nakitang problema sa reigning ni Diamante. Hindi man siya talaga yung lumipad sa iba't ibang klase ng bansa para i-promote yung Reyna Hispano. Pero, marami naman siyang ginawa as a Reyna, di ba? So, ako mas
masaya naman ako kasi syempre natapos niya or matatapos niya ang kanyang reigning, and then ayun nga, looking forward ako kung makukuha natin yung back to back, and then I hope na sana hindi maalis sa atin ang corona ng Reyna Hispano-Americana. Ako, kumpiyansa naman ako doon sa pambato natin. Nalalaban naman yun ng bonggang-bongga. And then, let's see, di ba? And congratulations, syempre, kay Dia Mate, na talagang masasabi din natin, in fairness naman kay Dia, ha, bilang Reyna, ha, talagang bongga pa din talaga siya. So, yan! Kaya, congratulations, di ba? So, para sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre, ang Miss Globe daw ay gagawin sa Bangkok, Thailand. Dito sa Thailand, pero hindi sa Bangkok, sa Phuket. Para sa taong 2026. Anong chika daw natin dito? Ang chika ko dyan ay bongga yan. Kasi nga, syempre, di ba, parang na iba ang venue kasi 'di ba laging nandoon yata siya sa Europe. So ngayon dito siya sa Bangkok, Thailand. Hindi sa Bangkok, sa Phuket, Thailand gagawin ang Miss Globe 2026. Yes. So ako, para sa akin, it's good for us. Na Asia naman ang Miss Globe. And then looking forward ako kung ano nga ba ang bagong nila, tawag dito, kung ano yung ipapakita nila sa atin. Kasi di ba parang pag nandoon sa Europe, parang ang hindi maganda yung venue, tapos parang simple-simplihan lang. Pero kasi since nasa Thailand gagawin ang Miss Globe, bongga yan. Kaya lang nalulungkot lang ako kasi hindi siya sa Bangkok. So, doon siya sa Phuket. Mag-i-start siya ng October 24, matatapos siya ng November 7. So, ang coronation ay sa November 7, 2026, dito nga sa Phuket, Thailand. So, medyo malayo, di ba? So, kung iisipin mo, malayo ang Phuket kasi dito, 12 hours away. Pero, depende. Siguro yung ibang activity naman nila ay dito gagawin sa Bangkok. So, makikita pa rin natin yan. And then, looking forward ako at excited ako sa magiging eksena nila. Sana kasi sa Bangkok yung coronation, no? So, let's see kung ano ang magiging bagong update at ganap nga ng Miss Globe dito sa Thailand. Di ba? Kaya naman pala sila nanalo ng kasi may plano palang gawin yung kanilang pageant dito sa Thailand. Charot! So, yun. Anyway, so congratulations sa winners at congratulations syempre sa magiging eksena nila this year. So, yon. And then, para naman sa sumunod na chika, Miss Universe Southern Leyte, nung una ay back out. So, yon ang chika. And then, ngayon ay she's back. At ayun na nga, umeksena. So, ang tanong sa akin, ano ba to? Paandar lang ba to ng Leyte para mapag-usapan sila ng bonggang-bongga? To be honest, kahapon trending yan yung parang umeksena na parang mag-walk out na or nag-back out, na hindi na magtutuloy sa pageant, ganon. So, ngayon, nagbago yung isip niya. Go na. Siguro dahil yung una, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pang-suporta niya, di ba? So, naiintindihan ko kasi syempre yung mga kandidata, lalo na sa mga province, syempre, mahirap kasi nag-post siya na parang I feel alone sa laban na to. And then, ako naman, para sa akin, syempre, kahit ako, yung kandidata, tapos biglang, saan ako kukuha ng budget, paano yung pamasahe ko papuntang Maynila, yung mga lahat ng concern, medyo talagang mahihirapan ka. Mahihirapan kang i-push. Pero kanina nakita ko naman sa kanyang eksena ay lumalaban naman at panalo naman, di ba? So at least, di ba, tinuloy niya yung laban niya, and congratulations syempre sa pambato ng Leyte, and I hope na sana makaariba ng bonggang-bongga ang pambato ng Leyte ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So, yan. So, nakakaloka. Pero, syempre, happy ako. Happy ako dahil talaga namang nakita naman natin na bongga. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, sa pinakilala kanina na official candidates dito sa Miss Universe Philippines ay walang Liana Aduana,
walang, sino ba to? Christy McGarry at walang Pauline Amelex. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay naiintindihan ko kung bakit wala sila dyan. Kasi nga, syempre, hindi naman madali talaga lumabas sa isang national pageant. At ako, para sa akin, happy ako doon sa naging desisyon nila. Kasi desisyon nila yun eh. Re-respetohin natin kung ano yung gusto nila at kung saan sila komportable. Like example, si Pauline Amelex, syempre hindi naman madali na parang sasali ka dyan, pang-apat na beses niya na to, tulad nga na sinabi ko, na medyo parang mahirap para sa kanya na mag-risky uli, lalo na marami nang pumapalo na sponsor sa kanya, and then of course pag-iingatan niya na lang kung ano yung trabaho niya, at kesa naman sa sumali pa siya dyan at patunayan niya yung sarili niya sa atin na wala naman nang dapat patunayan. So happy ako sa naging desisyon niya na hindi na siya sumali, and then maybe next year or some other year baka maisipan niya ulit bumalik, why not, di ba? At patuloy tayo maghihintay kay Pauline at suporta. At ganun din siya si Christy McGarry. So, naghihintay din tayo sa kanyang pagbabalik, pero hindi na nga siya natuloy. So, medyo nakakalungkot para sa mga tagahanga ni Christy McGarry na hindi siya makikita ngayon. Pero maybe soon, malay ninyo. Kasi naman, ang top din naman ng labanan ngayon. So, medyo mahirap talaga. Parang kung iisipin mo, hindi madali ito, ha? Oho, kung magbabalik talaga sila, kasi hindi natin alam kung sigurado bang mananalo sila o hindi. Pero nandoon na, alam mo yun, syempre, feeling ko gusto din naman nila. But for now, I think it's okay na magpahinga na muna sila, and then see you again soon. And then pagdating naman kay Liana Aduana, so ito nga, syempre, kanina nga naglabas nga ng mensahe si Liana Aduana. Meron kasi siyang mga priority din na gustong gawin maliban doon sa beauty pageant or sa pageant. Pero hindi naman niya sinasarado ang pintuan para dito, kundi may gusto lang siyang itry na another thing na mas malapit sa puso niya. And then, ayun, sinabi din ni Liana Aduana kapag gusto niya, gagawin niya. So, ibig sabihin, hindi natin siya nakita dyan, hindi niya rin gusto. Ako pa ulit-ulit ko sinasabi dito sa vlogs ko na okay lang kung hindi magbalik si Liana Aduana. Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, mas gusto ko munang magpahinga siya dahil syempre sunod-sunod na rin naman yung laban niya sa beauty contest eh. So parang mas gusto ko mag-rest na muna siya, and then after nyan, siguro na ma-figure out niya kung ano yung mga transformation na gagawin niya sa sarili niya, I think ayun yung bonggang pagbabalik niya. Kesa naman yung ilalaban niya ngayon na parang kung iisipin niya paano ba yung mga kailangan niyang gawin para mas ma-develop pa yung sarili niya. And then, mahirap yan. Yung basta-basta na lang nasasali, di ba? Na hindi ka prepared. So, lalo na ngayon, ang tindi ng labanan. So, hindi natin alam kung mananalo ba siya dito, kung sasali siya, makukuha niya ba talaga yung Miss Universe or hindi. Pero tulad na ng sinasabi ko, sana kung sasali siya, willing din siyang i-accept yung ibang crown, di ba? Hindi lang yung universe. Kasi kung universe lang, ay nako, sayang, matatalo talaga. Pag natalo kasi, sayang. Oho, yung kumbaga parang talagang talo ka. Pero kapag may in-accept ka ng ibang crown, I think, ayun, bongga yon. Pero syempre, umaasa pa rin ako na magbabalik ang Reyna ng Laguna sa mga darating na panahon. And then, looking forward ako kung ano nga ba ang paghahandang gagawin niya in the future para makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines for 2026 at nalimot 27. So yon, so sa mga tagahanga ni Liana Aduana, huwag kayong malungkot. So bigyan nyo siya ng panahon para mas mapag-isipan pa niya to ng maigi at makapagpahinga din ang Reyna ninyo, di ba? So wish all the best kay Liana and see you soon, di ba? So hindi naman dito natatapos ang lahat. Kumbaga parang in the future, makikita pa natin yan for sure. At para naman sa sumunod na chika, Nicole Borromeo, malakas ba ang laban sa Miss Universe Philippines? Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, kanina nakita natin na very alive si Nicole Borromeo sa competition, syempre. Natutuwa ako doon sa ipinapakita niyang energy, talagang ang taas. She's very excited.
So, ito yung first time na sasali ni Nicole Borromeo dito sa Miss Universe Philippines. Para sa akin, isa siya sa mga naituturing ko o maituturing kong malakas na kandidata ngayong taon na to. Maaaring yes, makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines, pero depende. Kasi maraming magaganda din, maraming matatangkad, very challenging ito sa kanya. So, depende yan sa ipapakita niyang eksena, depende yan sa ipapakita niyang ganap, pero naniniwala ako na malakas yung laban niya. And then, looking forward, syempre, kay Nicole Borromeo, kung ano nga ba ang mga paandar at pasabog niya na gagawin dito sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines this year. Di ba? So, good luck and wish all the best. Para kay Cebu Province, di ba? At para naman sa sumunod na chika, pambato ng La Union. Umi-eksena ng bonggang-bongga. To be honest, hindi siya umi-eksena. She's a very natural sa move, sa lahat ng galawan na nakita ko kanina. Ay nako, parang akala ko Latina na, di ba? So yun yung maganda. Yes, malakas ang pambato ng La Union. Siya talaga yung masasabi mong beat sa competition na to. And then, I'm so excited dahil ang ganda nung ipinakita niya kanina. Kumbaga parang kanina, parang kung nanonood na ng Miss Universe. So maganda. Siya yung makisabi mo na wow, pang Miss Universe talaga. Syempre yung komento nung iba, ay nako, ang haba naman daw ng mukha. Hindi naman daw ganun kabongga yung beauty para daw mangga. Ay nako, lahat naman pwede naman ninyo ipintases. Taong ayaw ninyo, di ba? Pero sa nakikita ko sa kanya, she's one of the perfect talaga na maging kandidata dito sa Miss Universe Philippines. And then, looking forward ako sa mga magiging paandar niya. Diyos ko, ang haba ni bakla, ang nipis ng katawan, at plus, ang bongga ng mukha. Di ba? Diyos ko, aayawan mo pa yun. Ewan ko na lang. Pero syempre, looking forward ako sa mga ipapakita niya sa competition na to. Medyo mahihirapan ang ibang kandidata sa kanya, ha? Pero naniniwala naman ako kung gagalingan nila ng bonggang-bongga, syempre, talagang kakayanin. Pero mukhang prepared kasi ang pambato ng La Union Kanina nga, para kang, pag tinignan mo na siya, para kang nanonood na sa international stage. Ang lakas maka-Latina looks, no? Plus, nandoon na mukha talaga siyang mamahalin, mukha siyang ginto, na, alam mo yon, napakaganda. And I'm so excited sa mga ipapakita niya pang eksena, di ba? So, ulitin natin, I'm so excited sa mga papakita pa niyang eksena. Pero looking forward talaga ako sa lahat ng mga candidates dito kung paano nila ilalaban ang kanilang mga sarili. So, kanina nakita natin na sobrang taas talaga ng energy ng mga candidates. And then, lahat sila lumalaban at parang feeling ko, lahat sila gusto nila talagang manalo. But good luck sa kanila lahat. Wish all the best at laban yan. Pero sino bang manok ninyo? So yun ang tanong ko. So sino sa tingin ninyo ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.